Sa panahong maraming politiko ang umiilag sa laban, may ilan na hindi natitinag at isa sa kanila si Rodante Marcoleta. Hindi siya ang tipong nagpapakabango para lang palakpakan, siya ang klase ng leader na handang sumugal, magsalita at manindigan kahit salungat sa agos. Kilalang prangka at walang paligoy, si Marcoleta ay hindi takot magtanong kung saan napupunta ang pundo ng bayan. Hindi siya basta nanahimik kapag may nakikita siyang mali, lalo na kung ang kapalit ay kapakanan ng publiko. Sa mga pagdinig, hindi siya kontento sa mababaw na sagot. Kinakalkal niya ang detalye, hinahabol ang katotohanan at pinipilit na ilantad ang mga bagay na mas gustong itago ng iba. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay simbolo ng tapang at paninindigan. Isang boses na hindi kayang patahimikin na impluwensya o kapangyarihan. Para naman sa kanyang mga kritiko, siya ay kontrobersyal, minsan masyadong direkta, pero iisa ang hindi maikakaila. Hindi siya plastic. Kung ano ang nasa isip niya, iyon ang lumalabas sa kanyang bibig. Walang filter, walang atrasan. Sa gitna ng politika na puno ng kompromiso at pakikisama, si Marcoleta ay tila paalala na may mga leader pa ring pinipiling maging matigas kaysa maging popular. Hindi siya umaasa sa imahe, umaasa siya sa prinsipyo. At sa panahon na ang marami ay tahimik para manatiling ligtas, siya ay nagsasalita kahit alam niyang may kapalit. Sa dulo ng lahat, ang tanong, handa ka bang makinig sa leader na hindi mo kontrolado? Dahil si Rodante Marcoleta, hindi yan sumusunod sa dikta. Siya ang nagdidikta ng paninindigan. At sa isang bansang gutom sa tunay na tapang, ang ganitong klase ng boses ay hindi lang kailangan. Ito'y dapat harapin, pakinggan at husgahan ng bayan.